Hey guys! Welcome back to our channel po, no? Pero bago po pala ang lahat, pagpasensyahan nyo yun, no? Pagpasensyahan nyo na po yung boses ko at paos ang lola nyo, no? Actually, nagre-recover na nga lang, pero naboboard kasi ako ngayon, kaya naisipan ko na lang na mag-take po ng video. So anyway, nag-check po ako kasi sa inbox ko po, no, may nakita ako nung katanungan po. So, hindi ko na ipopost kung sino yung nagtanong kasi private message siya. Yun nga, nagtanong siya kung ano daw ba yung hindi ko malilimutan na experience ko sa Japan. So, isa-share ko to sa inyo guys kasi talagang hindi ko to makakalimutan. Grabe. So, ito na guys. Sa company po kasi namin, no, and naghahatid po sila kung may gusto magkaimo, no. So, usually once or twice a month po na may ganun. So, nung time na yun, hindi ako sumama kasi wala naman akong bibilhin. So, anong oras pa lang yun guys ha? 5:30 onwards, umalis sila or 6:30, mga ganun. Pero basta maaga yun guys. So, ako naman masaya kasi pwede na akong mag-karaoke sa bahay. I mean, yung kumanta ba habang maliligo, ganun. Wala akong kasama sa bahay So, yun na yung iniisip ko. So, ito na. Kumuha na ako ng damit ko sa taas kasi kahit wala akong mga kasama doon, bala ko ding pagkatapos ko maligo, magluto ba ng kakainin ko ba, ganun. So yun na nga guys, kumuha lang ako ng damit ko, bumaba na ako agad. Pero imbis na diretso ako sa bathroom namin, sa loob din lang kasi yun ang bahay po, no? Hindi ko pala hawak yung phone ko. Usually naman, hawak-hawak ko yun. Kaya punta muna ako sa kitchen namin, pumasok muna ako sa kitchen namin, para kunin sana yung phone ko. Pero bigla akong na-estatwa doon. Kasi, tas biglang nag-iba yung, parang may ingay na ako naririnig sa labas ng bahay namin. Tapos sa hallway kung saan ako pumasok, may mga naglalakad ako naririnig. Kaya yung katawan ko guys, parang naghiwalay na yung kaluluwa ko sa katawan ko guys, kasi talagang naistatwa ako. Ano tong nangyayari? Parang ganun ba? May tao bang iba dito sa bahay namin? Ganun yung iniisip ko agad. Tas unusual din kasi yung ingay na naririnig ko kasi napakatahimik dun guys, as in, hindi makabasag pinggan yung katahimikan ng paligid pa. Tas biglang ganun naman, parang may mga taong nag-uusap sa labas. Ganon. Ganon po talaga yung eksenang naririnig ko lang kasi hindi nga ako makagalaw doon guys, para talaga akong naistatwa doon. Tapos yun na nga, may kasama ba akong iba? Bumalik ba yung mga kasama ko? Pero kung may kasama mang akong bumalik, bakit hindi ko nakita? Kasi ang liit-liit lang naman ng bahay namin guys. So kung may papasok sana doon, nagkasalubong kami, or narinig ko sanang bumukas yung bintana ba? Ay, yung bintana. Pintuan, ganon. Ganon yung iniisip ko. Anong nangyayari? May magnanakaw ba? Yung hapon ba? Dumating, nag-check pa dito sa bahay namin. Pero kung may dumarating naman yun, nagsasalita siya ng, ay, para mahalat ako. Or kung inisip niya, pumunta kami lahat sa Kaymono. Ganon na yung iniisip ko ng time na yun. Kasi hindi ko talaga kasi yun ma-explain guys, I swear. Ito pa po pala, no? May narinig ako nag-flash sa taas. Ganon yung ingay nun pag may nagsi-CR, ganon. So yun nga yung nangyari. Pero, yun nga, wala talagang nagbukas sa pinto namin. So, pero inisip ko din, baka may rush lang na kinuha yung kasama ko. Ganun yung mga iniisip ko. Kasi alam nyo ba guys, hindi talaga ako naniniwala sa mga multo-multo na yan. So, kung familiar kayo sa Baguio City, no? Famous to sa mga kwento ng mga kababalaghan. So, marami din akong napanood sa national TV noon. Lalo na yung White House, guys. You know? Yung Laparel White House. Kasi palagi ko yung nadadaanan, no? So, palaging na-feature sa mga TV, lalo na sa mga panahon ng undas, mga ganun ba. Napapanood ko yun. Kaya kung nadadaanan ko yun, talagang sinasabi ko, sige nga kung meron, magpakita ka, ganun ako. Kasi hindi ka talaga ako naniniwala, no? Tapos hindi rin talaga ako matatakotin talaga. Yun. Naging habit ko talagang magsalita ng sige kung meron, magpakita ka, ganun talaga ako pag nadadaanan ko yung White House sa Baguio City na yan. Pero yun nga, wala. Kaya wala talaga, hindi ako naniniwala sa mga multong-multo na yan, no? I'm more on science po kasi, no? Mas logical kasi sa akin yung mga reasoning ng mga dalubhasa ba, ganun. So, yun na nga, in denial pa ako doon kasi hindi nga ako naniniwala. So, feeling ko, baka yung nag-flash na narinig ko ay yung washing kasi may lalaba naman kasi may sa bathroom namin guys, no, may washing din maliit doon. Tas basta ganun yung setup namin. Alam niyo yung Japanese house kasi to, no. So anyway, pero sino yung naglalakad? Yung mga ganun ba?
Krinaus out ko din yung idea na imagination ko yung mga bagay-bagay kasi wala guys, hindi ako matatakotin eh. Tas yung iniisip ko lang nung time na yun, maligo na at makapag-karaoke, makapagkanta habang naliligo, mga ganun ba? Mga ganun-ganun yung isip ko. Tas anong oras pa lang yun? 6:30 PM, mga ganun, 5:30 to 6:30 PM, ganun yun lang yun guys, PM, hindi yun 12 AM para gumana yung imagination ko sa mga naririnig natin na pagpatak ng ganitong oras may mga multo, ganun ba? Tapos yung naririnig ko din, no, inisip ko din na hindi din naman tunog ng, alam mo yun, yung usually na feature sa mga TV na, ano bang tawag nun sa kwan? Tungkod ba? Yung tungkod ng tunog, talagang yabag yun narinig ko. Talaga. So, talagang yung uh, likha ng imagination, talagang krinos out ko yun sa akin kasi talagang wala. Imposibleng imagination ko lang yun. Pero ano nga, so, yun nga, mas logical, mas tanggap sa isip ko yung mga logical na reasoning. So, inisip ko na lang na, okay, yung pag-flash siguro, uh, yung washing machine yun, talagang baka na times 10 lang yung lakas ng pangdinig ko ba nung time na yun, gano'n. Pero ano yung yabag? So, iniisip ko na, baka may katabi kaming bahay dyan, may mga bata sila, gano'n. Gano'n talaga. Talagang ginawan ko ng lahat-lahat yung ng dahilan. Kasi hindi nga ako naniniwala guys. Tinundin ko din pala yung mga kasama ko sa GC namin, no. May bumalik ba sa inyo? Sabi nila wala. So, yun na yung mga inisip ko talaga nung time na yon. Excuse me. So, ito na. Basta, hindi ko talaga in-acknowledge or inabsorb pa sa utak ko yung idea na may multo. Ganun ba? In denial ako sa naisipin yon. So, o cross out yun sa isipin ko nung time na yun. So, ito na. Uh, excuse me. So, ito na nga guys, no? Ako yung naka-assign sa toba namin. So, every Yasumi kasi namin or rest day, may mga maglilinis ba, naka-assign na maglilinis ako na nung time na yon. So, pagkatapos ko na maglinis, pag akyat ko sa taas, may nakita akong dumi. Maliit lang naman yun guys, hindi siya plastic. Pero alam niyo yung mga nakikita natin usually sa mga kahoy na bahay, yung duming ganun. Hindi ko ma-explain, pero yun na nga yun guys. So, since hindi naman yun plastic, at tinatamad na din naman ako magtapon na sa basurahan sa baba or sa CR, naisipan ko na lang na itapon na lang sa bintana. Sa bintana. Yung bintana kasi namin dito guys, no, hindi namin yun binubuksan talaga. So, binuksan ko na. At doon talaga guys, napatulala talaga ako. Kasi alam nyo ba, ang layo ng bahay na katabi namin. So, yung iniisip kong ingay ng kapitbahay namin sa yabag na yun, na narinig ko, talagang malabo. Cross out talaga. Hindi naman siya yung sobrang layo guys, no? Pero talagang ang laki ng distansya ba? Ano ba? Hindi kasi ako magaling doon guys, pero talagang malayo siya. Malayo yung agwat po. So malabo talaga yung, sa lakas ng ingay na narinig ko, malabo talagang kapitbahay namin yun. So, doon na talaga nag-sink in sa utak ko na, oo nga, may kababalaghangang nangyari nung araw na yun. So, yun lang, no? So, yun nga guys, no? Actually, talagang hindi talaga ako naniniwala sa mga ganyan. Pero, na-experience ko nga guys Imagine niyo famous talaga yung Baguio City sa mga kababalaghan, no? Pero, sa tinagal-tagal kong naniniraan dito sa amin, sa Japan ko lang pala may experience yung kababalaghan na yan. Yan lang.